Hello, ka-home bees! Welcome to our home-based business series. O, di ba? Meron na siyang series. Hindi. So, ngayon, nagkataon na ang gagawin ko is ipiprepare ko yung para sa ating packaging. Yan. So, kapag may order, syempre yung una mong gagawin is paano mo ipapack or saan mo ilalagay yung produkto mo. So, ang una kong ginagawa is, syempre meron nang na-blend na mga fruits. So, kailangan nilang malagyan ng stickers. So, ako, simple lang yung aking packaging. Yan. So, pag-usapan natin yung importance ng simple packaging and labeling sa ating mga produkto. Yan. So, yung nag-apply lang sa akin yung aking i-discuss and so of course, marami tayong source kung saan kayo pwedeng magandang kumuha for your packaging. Pero sa akin, ang kagandahan ng pagkakaroon ng packaging is that you have the chance to tell your own story. To make your own brand, even as a small business owner. O, di ba English? Anyway, so since pinag-uusapan na nga natin yung brand, di ba? Actually, dati kasi, nanghihinayang ako sa packaging. Parang extra cost, actually. So, dati yung packaging namin is yung simple pouch lang na yung craft pouch. Tapos, nilalagyan ko lang tinitipid ko talaga yung mga sticker, maliliit pa siya. Feeling ko parang ang laking cost na nababawas sa akin. Ngayon, as time goes by, na-realize ko na, 'di ba, pag nakikita mo dun sa mga groceries or yung mga, lalo na sa online, nagbabrowse ka, ang ganda nung mga packaging nung mga produkto. At minsan, ako, as a buyer, as a consumer, ang una ko ring na-appreciate minsan is yung packaging. Yan. So, from then, in-apply ko sa sarili ko, parang, paano kaya yung fruit teas, di ba? And sabi ko, sa una, kahit ang ganda ng product mo, kung hindi mo siya pinapackage very, yung appealing naman kahit papaano, kahit hindi ganun, huwag mong gastusan na masyado agad-agad sa una. Basta in your own way na parang binigay mo yung creativity mo doon sa product mo. At pag tinignan mo, proud kang ibenta, o di ba? Okay na yon. Yan. So ako, I took packaging and labeling seriously from then. Kasi lalo nung nag-offer kami, in-offer namin yung aming product as a gift. Yan. So, sabi ko, hindi ako ganun hindi naman ako artistic or basta. Lahat naman siguro tayo may mga creative juice sa ating mga utak. So, paano ko siya ibebenta as a gift? Yan. So, I made it simple. So, syempre, pwede ka nang mag-browse sa YouTube, lahat, magkakaroon ka ng idea. Ayun. So, ang gusto ko, kahit na gusto kong i-package, gusto ko may sarili pa rin akong story. I mean, may sarili akong touch doon sa aking packaging. Ayan. And ang dami din kasing, actually, ang daming evolution ng packaging ko. Ang daming pabago-bago. Marami akong nasayang actually na mga stickers. Sa totoo lang, I took it as a learning process. Ayun. So, ayan. Actually, yung aming product, ang aming produkto, di ba naka-pouch siya. Yan. So, of course, sa pouch, lagyan mo ng label. Nilalagyan namin siya ng label tulad nito. Ayan. Dati, yung maliit lang, yung half lang nito na sticker, ganyan. Yun yung pinipaste ko doon. Halimbawa, yung pangalan niya lang, wala pang pangalan na nilalagay ko lang siya na kung ano ang doon. Kunwari, pinya, apple, lemon, tea, ganon. Yan. Ngayon, nag-isip-isip din tayo. Ginamit natin yung ating internet, di ba? Para magkaroon ng ideas. Ganon. So, natututo tayo along the way. Yan. So, ganon din yung gawin nyo guys, lalo na sa pag-package, labels, ang daming help na makukuha nyo online. Kaya nga, ang ganda ng technology ngayon. Kaya, so far sa ngayon, ako pa mismo yung gumagawa ng packaging ko. Sure, gusto naman natin na lumaki and later on,
i-mass produce natin, di ba? We are open to that. Yan. So as of now, na small producer pa lang tayo. At least, kahit pa paano, we make sure na presentable naman yung ating product and yun, makuha natin yung kiliti ng ating customer. Ayan. So, yan. Ito nga, actually, ang ginagamit ko lang naman na app is yung Canva. Yan, Canva, doon ako nagdi-design. Dami-dami doon na mga template na pwede nyong gayahin. At ang dami nyong lagyan. At sa ChatGPT din, doon ako nagbe-base kung ano yung mga names or labels. Ang galing niya. Yon. And then, wag nyo namang ilayo masyado sa personality nyo. Pwede nyo rin namang idagdag. Mas maganda pa rin yung may touch kayo. I mean, yung meron kayong yung kakaibang idea na nilalagay. So, ayan. Ako, mano-mano pa rin. Hindi pa mo. Dati nagpapaprint ako. Pero, usually, ang blends kasi namin nagbabago. So, ang dami ko rin na pa-print dati sa outside, hindi rin siya nagamit. Kasi may isa lang na nagbago sa mood ko that time, hindi na siya nagagamit. Ayan. So, lahat nakasave sa aking computer, and then pag lang kailangan ko siya, merong pag nagpapa-customize, doon ako nag-edit lang. Lalo na yung content, ganun. At saka, nag-edit ako doon sa may date, manufacturing date. Yan. Nag-iisip ako ng ways kung paano siya ano yun? Yung paano ba? Kasi actually sa totoo lang, ang matrabaho din siya. Yan. Dati, pinapa-delegate ko siya. And, yan, minsan nasasayang. Kasi minsan nagbago na naman yung blend dahil sa seasonal nga yung fruits natin. Ayan. In a way, yung na-maintain namin sa box, na I'm grateful naman kasi hindi pa siya ganun criticize. Okay naman daw. Kaya hindi ko na, yan. So, sorry. Ayan. So, ang aming packaging is very simple. Mag-isip kayo, tignan nyo kung ano yung maganda sa product nyo. So, unang ginawa namin, since it's a gift, so box is very good. Gumamit din kami ng craft pouch, yung ziplock, pero hindi ko alam, hindi masyado. Pero nung box, ayun. So, yung box, yung corrugated box, and it comes in different sizes. Yan. So, diskartehan nyo lang guys kung paano nyo siya pagandahin. Yan. So, again, daming testing din yung ginawa ko dito. Yan. So, isa ito sa i-send natin mamaya sa order. Meron na akong na box na iba na isang, ito yung 30 days namin. Ito yung pang 1 month box namin. Yan. So, ako yung gumagawa ng yan. From Canva po ito. Ayan. So, yes, actually, one time nung sumali ako sa Kadiwa, ayun, kasi hindi nga ako ganun ka-active dito sa amin. And magulo ata yung isa ko sa packaging kasi ang daming mga wordings, tapos wala na akong copy nung dati kong packaging. Sandali, kunin ko nga yung isa. Wait lang. Ayan, may nakita pala ako. Ito yung unang, bago itong packaging ko ngayon, ito yung dati. Ganyan siya. Ayan. Kapag naka-display siya, hindi mo agad napapansin. Ayan. So, ang dami-dami ring details. Ayan. Dami mong mabasahin. Ayan. So, natututo, you're learning from what you're doing. So, sa akin ngayon, ito. So, at least, ayan, na-feature na yung fruit teas. Yan, makikita nila kaagad, fruit teas, tas may lemon. Yan. And then, may mga details dito, ingredients. Yan. So, binase natin, so ano yung content na yung standard, mga labelings. Ayan, para ready siya later on. Pero pwede pa siyang i-edit. Ayan. So far, ito na yung ginagamit namin. And i-edit ulit pag kailangan siyang i-edit. Ganun. And so, we are open to changes. We are innovating. And yun naman yung ating, ang tawag doon, role as a entrepreneur. Ayan. So, ganito yung aming, wait, I have a message.
Okay. Yan. And so, yan, ganito yung minamano, talagang mano-mano siya, guys. Actually, gusto kong magpa-print ng ganito. Pero, hindi ko pa alam kung saan ako pwedeng, wala pa akong ay! Yan, minsan hindi perfect. Ano ba yan? Oo. Well, ganyan talaga ang buhay. O, see, hindi na siya perfect. Pero okay lang yan. Ganyan talaga. You don't need to be perfect. Yan. So, sabi nga nila, sa packaging, it's not about perfection, but it's your intention. Diba? Ganon. So, yung role kasi ng packaging natin is to protect our product. At the same time, let's take it away na to reach or to tell our message also to our customers. Ayan. And hindi po kailangang fancy, very fancy or expensive yung packaging nyo. Ang mahalaga, it gives protection to your product. It tells a story. It gives your, how do you call that, customers about you, yung brand mo, and then, yan. Labels are important, di ba? Sa lahat ng bagay, labels are important. Lalo na sa relationship. Okay. So, at least include your business name. Yung business name namin is dito, AMM Food, Samoke Food Products Trading. And then, yung ingredients, yung product name, yung as a brand name, hindi brand name, yung product name, Fruities. Yan, so details about. And then, yung brand name, di ba? Yung logo, Montañosa Gift. And then, wala pa akong nutrition facts kasi kailangan you need to do that. There's a procedure for that. And then location, yung address, contact number, or you can add also, and paano mo, how to. Yan. And then some allergen information, mga ganon. Yan. Okay? Ito, gagamitin ko to sa isa kasi 3 boxes na pang tatlong buwan yung in order ng na isi-send natin mamaya kung carry or bukas. Ayan. And then, kasi hindi ko nagawa dahil nagbi-video ako. Ayan. So, tandaan natin guys ha, yung ating pag-package is not about perfection, it's about in the intention, your real intention. Ayan. So, ito yung parang labas. So, meron tayong, ito yung mga fruities natin. Yan. So, lalagyan natin ng labels din yung ating fruities. Yan. Para clear. Ma-clear yung message mo. Yan. Ganyan. Wala nang question. And ang natutunan ko din pala guys sa through packaging and labeling, doon mo rin mai-address yung mga questions na nasa customers mo pero hindi nila ma-ask sa'yo. Halimbawa, maglalagay ako ng mga notes. Ako naglalagay na ako ng mga cards. Halimbawa, yung gusto kong sabihin about doon sa watermelon namin. Yung watermelon namin na may blend, kailangan inumin mo na siya before 1 to 2 months dapat na-consume na siya. Kasi agad-agad siyang nag-condense. Nagsusoften siya. And hindi mo na talaga, wala na talagang way. So, kailangan i-consume na siya. As soon na nakuha mo yung product, basta yung watermelon. Meron akong card nilalagay ko doon sa loob. Or minsan, meron din akong card na nagdi-discuss doon sa detox blend, lalo na sa lemon. Ang dami kasing nagko-comment dati ha, kasi hindi ako naglalagay, na ba't ang pait daw ng lemon. So, it's a very great help sa ganito, yung labeling, packaging, na explain mo sa customer. At pag naman nababasa nila, o sabi sa una, it's a plus kasi wow, may effort daw. And plus may information pa. Ganun, nalalaman nila. Yan. So
Ganun guys. Ganun yung kahalagahan ng packaging. Diba? Yan. So, ano pa ba? Yan. Kaya kahit nagsisimula tayo guys, maliit man tayo na negosyante, wag nating kailangan nating seryosohin din yung pag-package natin. Oo, you don't need to spend, 'di ba? You don't need to spend. Kung titignan mo, sa stick yung time ko ginugugol ko siya sa sa mga labels ko at saka sa mga note cards, ganon. Kasi nagawa naman na. Pag natutukan mo naman na yon, paulit-ulit lang naman na reprint mo siya. Pero it took me a while din na nag-develop or nag-create ng design ko, yung mga labelings, talagang tinutukan ko din siya. Yung mga may time na wala kaming orders, yung mga slow moment, doon ako lalong nag-iisip kung paano ko pa pagandahin or baguhin yung packaging ng aming product. Ayan. Kahit nga maliit tayong negosyante, sabi ko, ang packaging natin is a way to protect our product, but also for us to create our own brand. Di ba? Like, it's a way for you to tell your own story as a business owner. Ayan. So, actually, hindi lang ganito, guys. May lalagay pa kaming sticker dyan. And then, since it's a gift, so meron pa siyang, yan, balot. Yan. So, guys, wag ho tayong ma-discourage kung about sa packaging and labeling. Wag po nating minosin yon. Seryosohin po natin. And, it will pay off sooner or later. Yan. Thank you for watching and sana makita ko pa kayo sa susunod na series natin. Bye!